sa interview ni FL Ziza. Naku po, tingnan natin, panoorin natin yung video na yon bago tayo magkomento. Pasok! Pasok! Report! Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang nga angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. May diin at saka medyo hindi na nagbibiro si BP dito. Kayang-kaya mo yung banat pa. Maganda yung maganda yung sagot ni ni Madam BP kasi yun ang tinatawag na simple lang pero rock. Kasi may pitik eh. Short and simple. Napakaanong pitik no na parang sinasabi niya maliit na bagay, mga personal lang yan. Ang importante yung mga issue sa lipunan, yung pagmahal ng presyo ng bilihin, pati nga yung droga, nandun niya. So, mukhang pinitik ng konti, ika nga. May pagpitik ho. At parang sinasabi, isang tabi yung personal, wala namang kinaugnayan niya sa trabaho ko. Di ba? Parang ganun eh. Ang importante, ang relasyon nila ng presidente, maayos. Yun ang mandato nilang dalawa, magtrabaho sila ng magkasama para sa ikaunlad ng Pilipinas. Itong mga umaangkla lang sa kanilang dalawa, parang mas pasikat pa kaysa dun sa mga may mga mandato talaga. Dahil nga dito sa interview na to, Diyos ko po, kaliwat kanan, yung panawagan na si Inday Sara ay magbitiw sa Department of Education. Samantalang, sa lahat ng mga leaders o mga secretaries ng gobyerno ngayon, ang Department of Education yung namamayagpag sa survey. So, ibig sabihin, nagagampanan ni Inday Sara yung kanyang trabaho. So, dahil lang hindi nagustuhan ng wala namang mandato sa Pilipinas, sa bayan natin, yung pagpunta ng Vice President natin sa Davao nung unang maisog, kailangan na niyang magbitaw sa kanyang tungkulin. Yung mayor ng yung mayor ng Bacolod ba, yung Albi Benitez ba yun? Malakas ang loob talagang pinananawagan niya na magbitaw. Wala na daw puwang ang Inday Sara sa gabinete dahil ino-oppose din naman ni Inday Sara ang gabinete.